my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go.
Amen. God first morning po mga kapatid. Salamat po Kuya Narsing Kanlas. Until then, I will go on singing. Kakanta tayo sa Panginoon. Ano po? And God first morning po sa lahat na narin ngayon sa live. Sister Shirley, Sister Belinda, Sister Vicky, Sister Mildred, Sister Teresita, Sister Nympha, Sister Sweetie, ganyan din si Sister Hannah, Nanay Nerissa. Nanay Nerissa, nakita na ni Mrs. kayo sa Walter ba yun? Kahapon. Opo, si Mrs. ko yung nakita niya po kahapon, malamang hindi niya nakilala. Si Ate Revy, good morning po. Sister Shenaida at kay Ate Lorna. Ayan, bigyan na natin kay Pastor ang pagkakataon para sa ating baka ating malimutan. Ano po? Happy Sabat po sa inyo pong lahat mga kapatid. Ngayon ay dumako tayo sa isang pag-aaral na maririnig natin ang isang sigaw ng mga anghel dito sa baka ating malimutan. So ating pong babasahin yan ngayon. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon na siyang mapagmahal, mapagbiyaya at nagbibigay lakas sa amin. Sa umaga po na ito ay kami lumalapit sa inyo. Tulungan niyo po kami Panginoon na amin pong makita ang mga mahalagang punto ng buhay na amin po magiging paalala sa amin at maging aral sa bawat isa at amin po itong makita na ito'y karapat-dapat na gawin namin upang kayo po ay mawalhati at kayong patuloy naming sambahin. Salamat o Diyos sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pag-gising niyo po sa amin ngayong pong umaga na ito. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sang-ayon po dito mga kapatid ko sa ating pong talata. Sa Apokalipsis 14 verse 8, ang sabi po dito, at isa pang anghel ang pangalawa ay sumunod na nagsabi, bumagsak, bumagsak ang dakilang Babilonia na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid. So, ito po yung pong sigaw ng ikalawang anghel na talagang naguho. No? Sabi dito, bumagsak, bumagsak ang dakilang Babilonia. Yung tinatawag na spiritual Babylon. Dahil matagal lang bagsak ang Babilonia, mga kapatid, sa Old Testament. Sa panahon pa ni Cyrus the Great, bumagsak ang Babilonia. At dito po, yung spiritual Babylon naman, ang susunod na babagsak. Ito ang sigaw ng mga anghel na tayo ay dapat na sa Panginoong Diyos umanib at hindi sa kaaway. Naniniwala ang mga Millerites na ipinangangaral nila ang mensahe ng unang anghel sa Apokalipsis 14:6-7. At nakita ko ang isa sa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipapahayag sa mga naninirahan sa lupa at sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalwalatian sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. At sambahin ninyo ang gumawa ng langit at ng lupa. Ang sabi pa dito, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. So yan po yung mensahe ng unang anghel. Para sa kanila, ang oras ng kanyang paghuhukom ay ang ikalawang pagparito. Kaya ito ay katumbas ng paglilinis ng sanktuaryo ng Daniel chapter 8 at ang pagparito ng kasintahang lalaki ng Mateo 25. Ang lahat ng tatlong talata, naniniwala sila ay nagtuturo sa pagbabalik ni Jesucristo. So yan po naman ay talagang totoo, no? Na yung mga talatang nabanggit mga kapatid, nagtuturo sa ikalawang pagparito ng ating pong Panginoong Hesus. Nung una, tila hindi nakakapinsala ang pangangaral ng mensaheng iyon. Ngunit, nang mas malapit ng inaasahang petsa, mas maraming alitan ang lumitaw sa pagitan ng mga mananampalataya sa pagparito at kasama nila sa kanilang mga iglesia. Bakit kaya nagkaroon ng mga alitan, ano? Nagkaroon ng mga matindi, ano? Sana naman sa panahon natin ngayon, habang paparating ang Panginoon, ang mga mananampalataya ay magkaisa at hindi magkaroon ng alitan. Yun lang ating idinadalangin sa ating Panginoon. Di ba mga kapatid? Kasi malungkot na habang paparating pagdating ng ating Panginoon
ang bayan ng Diyos hindi nagkakaisa. Kailangan nating tandaan na ang mga Millerite bago ang 1843 ay walang hiwalay na kongregasyon. Sa kabaliktaran, sumasamba sila kasama ng mga miyembrong hindi Adventista ng kanilang lokal na iglesia. So ibig sabihin, marami silang nahikayat nun. Kahit na hindi mga naniniwala sa pagdating ng ating Panginoon, nagiging kasama nila sa pagsamba sa Panginoong Diyos dahil naninigurado rin ng mga tao na yon na sila ay dapat na maligtas kapag dumating si Jesus Christ. Dumating di pala yung pangangaral nila na yon. Ngunit hindi sila maaring tumahimik na lamang habang papalapit na ang inaasahang oras ng pagparito. Ito ang pag-asa na pinakamalapit sa kanilang mga puso. Ang ikalawang pagparito ang tanging na pag-uusapan nila. Yan. So, grabe yung mga mananampalataya nun, mga kapatid ko. Yan ang tanging topic na napag-uusapan nila. Tayo ngayon, alam natin na anytime pwede dumating ang ating Panginoon. Ano kaya ang topic na napag-uusapan natin kapag tayo ay magkakasama? Di ba? Nawa, ang isa sa mga pinag-uusapan ng mga kapatid kapag during potluck at tapos na yung gawain, sana isa doon ay yung ikalawang pagdating ng ating Panginoon. Napakamagandang reminder ito sa atin. Iyon ay mabuti sa kanilang mga sarili. Gayunpaman, marami na sa kanilang mga kapwa miyembro ng iglesia ang masyado ng maraming naririnig tungkol sa paksa na nagtakda ng larangan para sa hidwaang habang ang mga Millerite ay dumating sa isang paniniwala na ito na ang magiging huling taon nila sa lupa. Yun ang kanilang paniniwala, mga kapatid. Yun lang, naging extreme na masyado. Kasi wala namang ililagay na date na ganun ang Panginoon. Marami ang mga kongregasyon sa kalaunan ay nagpasya, narinig na nila ang higit pa sa sapat mula sa mga Adventista. Ang tanging solusyon ay itiwalag sila at paalisin ang mga ministro ng Adventista mula sa kanilang mga pulpito. Yun ang nangyari, Yung mga congregationalist, marami sa kanila, nagpasya na alisin yung mga pastor, mga ministro na nagtuturo tungkol sa ikalawang pagparito ni Jesus Christ. Kasi wala naman date kung kailan talaga darating ang ating Panginoon. Mabuti na lang ganun ang ginawa nila. Yung iba hindi nadamay sa great disappointment. Inaantok pa tayo. Pero mga kapatid ko, ang mensahe dapat na nakuha nila doon, darating talaga si Jesus. Kaya lang, hindi sa ganoong panahon. Ang mga Adventista ay tumugon sa pangangaral ni Charles Fitch sa yung kahapon na namatay sa kakabinyag. Tungkol sa mensahe ng pangalawang anghel, ang Babylonia ay bumagsak. Lumabas kayo sa kanya, aking bayan. So marami ang mga tumugon naman, nagpabautismo. Namatay nga si Charles Fitch, kakabautismo. Bakit? Kasi malapit na yung date Binyag ng binyag. Kailangan mabinyagan lahat yun. Pila. Tapos malamig pa. Talagang binyag ng binyag. Nagkasakit. Patay. Kasi malapit na Alam niyo yung tawag dito? Yung pandemic rush o buying rush. Ayan, nag-rush sa market. Kasi magkuklose na yung mga market, di ba, nung pandemic. Talagang nag-rush ang mga tao sa pagbili, pagpunta sa grocery. So, ganoon din. Marami ang mga tao noon na nag-rush magpabinyag. Kaya pala ang Panginoon, hindi niya talaga sinabi yung date sa Bible. Kasi kung nilagay ng Panginoon pala yan, yung date sa Biblia, kung ano yung eksaktong pagdating ni Jesus, yung mga ministro, siguro marami ang mamamatay katulad ni Charles Fitch. Kasi marami ang mag-rush, magpabaptize. Kasi ganyan naman ang mga tao, lalo ng mga Pilipino. Sa dulo na pupunta yan, sigurado. Sa dulo na, sa wakas na yan pupunta. Sa wakas na yan magpapabautismo. Ganun naman talaga Pero hindi niyaan ng Panginoong Diyos yun. Pero yun nga, naranasan ni Charles Fitch. Nagkaroon ng mass baptism na siya lang yung nagbinyag, napakalamig pa. Kawawa naman, Tapos hindi naman dumating si Jesus. So sabi sa Apocalypse 18:4, para kay Fitch at sa kanyang mga kapwa mananampalataya, sino mang miyembro ng iglesia na hindi umasa sa malapit na pagpapakita ni Jesus ay tunay na nalito. Halimbawa ay ang Babylonia.
Kasi nga naman, ang ibig sabihin ng Babylonia ay nalilito. Kapag ka hindi ka nananampalataya kay Jesus, na darating siya, ikaw ay nalilito, lalo na sa ganoong petsa. Ang mensahe ng ikalawang anghel ay nagbigay ng teolohikong katwiran, ayan, para sa mga Adventista na humiwalay sa kanilang mga kongregasyon at bubuo ng kanilang sarili. Yan. So, yun po. Nagkaroon ng iba't ibang mga sekta. Kasi na dyan nabuo yung mga Seventh-day Adventist Church. Tapos yung Mormons. Yan po yung mga dyan eh. Saksi ni Jehovah. Ayan. Yung nag-i-extreme naman yung saksi. Ang nakakita lang daw sa ikalawang pagdating ni Jesus, yung mga mananampalataya. Ibig sabihin dumating na si Jesus Christ. Ang mga nananampalataya lang ang nakakita nun. Yun ang kanila naman. Higit sa lahat, binigyan sila nito ng kalayaan na kailangan upang magpatuloy sa pag-aaral ng kanilang mga Biblia habang pinupangunahan sila ng Diyos mula sa mensahe ng ikalawang anghel hanggang sa ikatlong buwan pagkatapos ng pagkabigo noong 1844. Yun naman ang pinaka-the best doon. Sila ay nagpatuloy na mag-aral ng salita ng Panginoon. Ang pagsulong na landas ng katotohanan ay hindi palaging maayos. Ngunit ang Diyos ay namumuno kahit na hindi natin nakikita ang ingay at usok ng makalupang kalituhan. Yan. So mga kapatid ko dito sa ating pag-aaral, isa lang yung nakita ko na dapat nating pagtuunan ng pansin. Kinakailangan na ihanda natin ang ating sarili. Dahil darating nga ang ating Panginoon. Kaya lang sa date na hindi natin inaasahan. Pero mabigo man tayo, katulad nito mga Millerites na ito, lalo na si William Miller, nabigo sila. Pero nagpatuloy pa rin sila sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Si William Miller nga lang ay hindi umanib kila Mrs. White, no? Kila Joseph Bates na maging Seventh-day Adventist din. Kundi nanatili siya kung saan siya naroon at naniniwala pa rin siya darating si Jesus Christ after noong disappointment. Kaya lang wala ng date, no? At hindi na siya naniwala sa mga iba pang mga prophecy, kundi yun na yung pinaniwalaan niya. Darating si Jesus Christ. So hindi natin kayang i-judge si William Miller. Maaring makita natin siya sa ikalawang pagkabuhay na maguli pagdating ni Jesus Christ. So yun po mga kapatid ko, ang aking reflection dito, no? Magpatuloy tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Magpatuloy tayong mangaral mga kapatid. Huwag nating intayin na malapit na tayong mamatay tsaka tayo magkukumahog na mangaral. Hindi, habang malakas tayo. Huwag tayong tumulad dun sa mga tao sa panahon nila Charles Fitch na akala nila date na ng pagdating ni Jesus Christ yung taon na yun. Nag-rush na magpabinyag. Yun na nangyari. Huwag naman mangyari sa atin yun. At nawa mga kapatid, masumpungan tayo ng Panginoong Jesus, ng ating Panginoong Diyos na nagkakaisa. Dahil marami sa panahon na yun, habang paparating yung date na pagdating ni Jesus Christ na ipinapangaral nila, marami ang mga nag-away-away. Yun ang nakakalungkot doon. Sana, habang paparating ang ating Panginoon, idalangin natin, nagkakaisa ang church at hindi nagkakagulo. Nagkakaisa, nangangaral, umahayo at naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. So maraming salamat po sa inyo. Happy Sabbath po sa lahat at patuloy natin idalangin ang ating pong mga prayer requests. Ayan yung mga dati pa nating panalangin. At yan po ay pangunahan sa atin ni Brother Melvin Bilasano. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at bigyan tayo ng mabuting kalusugan na nagmumula sa Kanya. So patuloy natin ipanalangin yung aking tatay na nawa ay maoperahan siya sa kanyang prostate ngayong taon. Ma-provide ng financial para po sa aming pamilya. At gayon din po kay Sister Abel Hermino na nawa ay gumaling na siya ng tuluyan. Ayan, napakalakas niya po. Natapos niya ang chemotherapy at ngayon siya magna-natural na. Sama natin sila sa prayer. Ayan, ang kanyang buong pamilya. At gayon din po, ingatan nawa tayo ng ating Panginoon at patuloy tayong sumamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. At lalo na ngayong araw ng Sabat. Pagpalain tayo ng ating tagapagligtas. Amen mga kapatid. Salamat po Pastor. Natawa din naman ako sa parang yung mga tao nung araw sa Miller Times. Alam na darating na ang Panginoon, nag-rush magpabinyag. Nag-rush magpabinyag. Parang tayo mga Pilipino. Sa huli na dumarating, parang Sabat lang. Pag dibayin dumadami na.
So, nawa, magbago na tayo mga kapatid. Ngayon na yung panahon. Ang pagbagsak ng Babylonia ay tunay na tanda. Tanda na ito na yung last days. Ano po? Ito na yung last days. At saka, yung panawagan ng Three Angels Message ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Ano? Tayo yung mga nagpapatuloy na magpakalat ng mga pabalita ng kaligtasan. Tayo magsisi at pinakahuli, ang pinakagusto ko sa lahat, yung pagkakaisa. Magkaisa tayo sa ating layunin. Ano yung layunin? Ang layunin ng kalooban ng Panginoon. So, ayan po ang ating magandang aral sa umaga na ito. Magkaisa. Huwag magkaisa sa late dumating. Ano, di ba yung darating magkaisa sa late dumating? Pambihira. Pangit yung ganyan mga kapatid. Baguhin na natin yan. Ano? Sabi ko nga sa GC ng Gapan, patuloy ko silang i-encourage na agahan natin para mapagsimula tayo ng maaga. Ang pag-attend ng maaga sa church ay isang tanda ng tunay na pagbabago. Nagbabago yung ating buhay. Nagbabago din yung ating sistema sa iglesia. Hindi yung alas 9, 9:30 na magsisimula. Hindi na po. Saka tayo magmamadali. Di ba? Parang yung mga tao kay Charles Fitch sa huli na tsaka magmamadali. Ano po? Dahil wala ng oras. Marami pa sana akong reflection, ngunit wala ng oras. Sasabihin ng Sabbath School presenter, ano? Kulang na ang panahon. Paano hindi magkukulang ang panahon mga kapatid? Late na nagsidating. So yan, ano, nawa magkaroon ng pagbabago sa ating puso. Patuloy po natin pag-pray Sister Vic Jimenez na bigyan ng Panginoon ng magandang kalusugan. At sana tulutan na ang amo ay makauwi. Sige po, sama natin Sister Vicky. Ano po? Tayo na naman ay muling makinig doon sa ating sa CLPM para tayo muling matuto. Ano po? Huwag kayong halis, samahan niyo ulit ako. Ay, hindi ko pala na-mute. Sorry po. Pinindot ko yung mute, hindi tinablan. Yun ay aking parang weakness or kakulangan, no? Aminado naman po ako doon. Pinagpe-pray ko siya. Hindi tulad nung aking kuya na talaga siya yung speaker, siya yung frontman, ika nga. Pero hahanap lamang po tayo kung saan tayo pwedeng magamit, kung ano yung strength or yung binigay sa atin na kung saan tayo pa pwedeng pumasok at maging gawain, kung saan tayo pwedeng gumawa. Kaya sabi ko nga po, itong mga naririnig natin kay Pastor Jerry, sa inyo po mga pastors dito na kada umaga, kada gabi ay nagpapa-boost, no, ng ating pananampalataya at nakakapag-inspire sa ating lahat. At tama po yung kaya po gaya na sinabi ko kanina, parang pagka minsan babangon ba ako, gigising ba ako, ang sarap pang matulog, malamig. Pero di ba ano ka po yung kumbaga nakasanayan na natin na magising ng 4:30, 4 a.m., 5 a.m. Isang sakripisyo na po yun, no? At nagiging ugali na po natin na pag hindi tayo, pag may na-miss tayo, parang kulang na yung araw, di po ba? And makita mo si Pastor Jerry, parang kasi simula since day 1 ng CLPM, parang wala ako nakitang wala siya dito, no? So may hiya ka po na kung si Pastor Jerry nga at iba pang mga pastors ay hindi nagmi-miss, no? And I'm sure busy ang mga yan, katulad natin na busy din, pero they are sacrificing. Ano na lang tayo, di po ba? So tayo ding lahat, no? Kaya ako po ang may appeal sa mga kabataan din, no, na nasaan po ang mga anak natin, yung mga kabataan natin sa iglesia. Kailangan po natin sila sa mga gawain na katulad nito, no, na pagkaminsan nalulungkot ako pagka konti yung mga naka-join, pinag-pray natin sila. Pero isama po natin yung mga kabataan
natin sa iglesia. Kasi sila po yung susunod eh. Sila po yung magpapatuloy ng mga gawain ito. Di po ba? Tayo po, kayo po na mga, yung mga matatanda di po ba? Kasi meron din tayong mga challenges sa katawan natin, sa health natin, etc. Pero kami po, yung mga malalakas pa, ay dapat din na maka-feel ng ganitong feeling of sacrifice. Yun lang po. Amen. Practical reflection. Thank you po. Amen. Thank you, Brother Edmond. Apo. Nakaka-inspire ka naman. Pastor, gusto ko pong magsing-magsi lang. Apo, mga apo. kapatid. What keeps me going is that I love Jesus. Amen. That's all. My passion is Jesus. Amen. Amen. Yun lang po mga kapatid. Gusto ko lang si Jesus yung makasama ko sa una. At gusto ko na siya rin yung makikita ko sa kalawang pagparito. Mga kapatid. Amen. Yun lang ang tangi kong inspirasyon na gusto kong tiyakin. Sa bawat araw ng pagising ko, si Jesus lang ang nakikita ko. Nakikita ko kayo, yung mukha ng Panginoon nakikita ko sa inyo. Yung init ninyo sa gawain, nakikita ko sa Jesus doon. Yung mga kapatid niya na hirap-hirap ng buhay, ay nagsisikap silang mag-ubos ng time sa Panginoon na why me, isang leader. Mga kapatid, you are all my inspiration. Kung nakikita ko po yung malawak na gawain ng Panginoon, nai-inspire po ako. Sapagkat maraming tao ang pwede na naman nating imbitahan na tanggapin nila si Jesus. Mga kapatid, yung field po na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung field na puno ng pag-asa. Yung pong kinasasangkutan nating gawain ay puno ng pag-asa because I see Jesus in that field. I see Jesus in this platform. I see Jesus in that family. Mga kapatid, when we see Jesus everywhere, we will fill with hope. Mayroong pag-asa mga kapatid. All we have to do is just follow yung design ng Panginoon. At ang design ng Panginoon mga kapatid, yung ugali niya mag-reflect sa atin. Makita ng mga tao Amen. na nabubuhay sa atin si Jesus. Maunawain tayo, maging mapagpasensya. Huwag tayong magsawang mag-invite. Invite lang ng invite mga kapatid. Because Jesus is always inviting. Hindi po siya pwedeng mamilit. Masisira po yung design ng freedom of choice kung tayo po ay mamimilit. Huwag nating pagsawa ang imbitahan yung ating mga anak. Invite lang. Unahin niyo ang Panginoon. Unahin niyo ang Panginoon. Unahin niyo ang Panginoon. Huwag kayong magsasawa mga kapatid. Jesus is coming soon. Jesus is coming soon. Kahit kayo'y maging siramplaka na, mga kapatid, i-highlight natin na si Jesus, ang kanyang salita ay totoo, mga kapatid. Konti na lang po ang panahon. Sinabi po mismo yan ni Jesus, meron na lamang 12 oras kayong gagawa at dumarating na ang gabi na kung saan hindi na kayo makagagawa. Mga kapatid, maybe part of the 12 hours is today, Sabbath day. Magsisikat na ang araw. Magiging busy na naman po tayo. Wala na naman tayong panahon na naman makipag-usap sa Panginoon. So every morning, be with Jesus. Be in the feet of Jesus. 2 hours, mga kapatid. Invite people to come to Jesus. 2 hours every day. And every day will be a successful, filled with hope and strength to face another challenge every day. Daily matter, mga kapatid. Daily devotion is a daily matter with Jesus. Let us always spend time with Jesus. And that's all. Amen. Ayan mga kapatid, no? Yun ang pinakamagandang dapat natin maging motivations. Tayo nagigising. Nag-spend, nag-sacrifice for this wonderful na programs. Saka endeavor mga kapatid because we love God, no? We love Jesus. No? Very inspiring pastor, no? Salamat. At yan po na mga kapatid ang nagiging dahilan kung bakit tayo nandito sa platform na to kasi mahal natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Okay. Lord. Amen. So mga kapatid, siguro pastor tayo po mag-start na, no, sa ating mensahe. Ang ating tagapagsalita pala ay ang ating kapatid na si Brother Moises Canlas. Okay? Pero syempre bago tayo dumako doon ay ang ating station ID and then prayer po ng ating speaker and then po special number din yung COP video at magsasalita na po ang ating tagapagsalita. Okay? So tayo, yun po ang pagkasunod-sunod ng ating magiging programa ngayon. Yes.
So, Okay, Brother Moises Canlas for opening prayer. Tayo po ay manalangin. Minamahal naming Diyos, makapangyarihan, aming manlalalang, may-ari ng aming buhay. Purihin ka magpakailanman. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kalwalhatian. O dakilang Diyos, kami po ay makasalanan. Salamat po sa pag-abot sa bawat isa sa amin na kami po ay binigyan ng karapatan upang kami ay makabahagi sa nagtatapos na gawain. Hiling po namin, Panginoon, sa magang ito, linisin ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan. Maging kaisipan namin ay makalang. At kung magkagayon dakilang Diyos, magbubuklod-buklod kami sa isang tanging kaparaan ng magsasaliksik at makikilhaw sa gawain ng aming tagapagligtas. Maraming salamat po. Patawarin kami sa lahat ng aming kasalanan. Pagpalain po kami sama-sama sa mensahe na inyong ipagkakalob sa umagang ito sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Okay. Special number po tayo and then yung ating COP video and then yung ating speaker na po. Okay. Kuya Sai, yung ating special number. Look at the
spring. Think of the warmth of summer. Bring the harvest before the winter's cold. Everything grows, everything has a season, till it is gathered to the Father's home. Praise to the Lord for all creation. Give us thankful hearts that we may sing. All the gifts we share and every blessing, all things of thee. Every good gift, all that we need and cherish, comes from the Lord in token of His love. We are His servants, the lowest mountain. Is the earth and His depths above. Praise to the Lord for all creation. Give us thankful hearts that we may sing. All the gifts we share and every blessing, all things of Amen. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. Imagine being healed by Jesus, experiencing the joy and renewal only His touch can bring. The impact of Jesus' healing is indescribable. It must be felt to be understood. Today, the church reflects Jesus' healing ministry through its multiple medical facilities worldwide. Many who come to our hospitals and clinics have never heard about God's 8 natural remedies or visited our churches, and some may not even know of Jesus. Yet, at these facilities, they receive not only medical care and guidance on health, but also learn about the great physician. In certain regions where preaching is restricted or prohibited, our medical and educational institutions are the only way to share the gospel. Our regular and systematic offerings help build and maintain these centers and support the dedicated workers who minister there. As we return our tithe and promise offerings, let's put our desires last and God first. Okay, bigyan na po natin sa ating tagapagsalita ang oras kay Brother Moises Canlas. Ang tawag po namin ay kay Kuya Monching. Okay, pagkaroon na po natin sa kanya ang panahon. Thank you po, Pastor Jonel. Malinaw na po ba yung mga aking mic? Okay, cellphone lang po ang gamit ko. Malinaw po. Okay, salamat po. Tunay na ako po ay blessed na blessed sa ating conversation, sa mga reflection kanina. Sabi ko nga ay sasasabi ng ating Pangulo na pagka pinag-uusapan ang stewardship, kaperahan. Ganyan din po ang aking kaisipan nung una-una. Pero binago po ako ng Panginoon, lalo na sa God First Morning na ito. Kaya God First Morning po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid, sa lahat ng nakatutok sa Zoom, gayon din sa FB Live,
saka sa YouTube. Mga minamahal ko mga kapatid, samantalang ang sanglibutan ay haling sa pagpapayaman ng material na pangangailangan, ay ako po'y nalulugod at pinupuri ko ang Diyos sapagkat ang God First Morning na ito, tayo po ay nagpapayaman sa Espiritu. At ako'y naniniwala na ito po ang katuparan ng hula na totoong napakalapit na ng ating Panginoon sa ikalawang pagparito. Mga minamahal mga kapatid, ang naibigay na topic sa akin ay may pamagat na wait not for appeals. Ang shipping ito, ang sabi po rito, mula sa Review and Herald noong 1904, ay isang malakas na panawagan sa pagkilos. Hinihikayat nito ang mga mambabasa na aktibong lumahok sa gawain ng Diyos. Sa halip na positibong maghintay na kumilos po ang iba. Meron pong ilang puntos dito. May naitala ritong 6 na puntos. Na ang una, ang sabi po rito ay hindi na dapat maghintay. Hindi tayo dapat mag-aatubili o maghintay sa iba na kumilos. Dapat tayong kumilos, sumugod sa gawain at gawin posible ang mga tila posible. Ha? At yung ikalawa po, ang sabi po sa ikalawang puntos, tiwala ng Diyos. Pinagtiwalaan tayo o pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng mga yaman, maging ng pera, kasanayan, o talento na dapat gamitin sa layunin lamang ng ating Diyos. Pangatlong puntos, katapatan sa Diyos. Dapat nating aminin na lahat ng ating taglay o tinataglay o tinatangkilik ay mula po sa ating manlalalang. Hindi po ito atin para itago o gamitin ng makasariling paggamit. Kaapat pong puntos, pamumuhay sa gawain ng Diyos o pamumuhunan sa gawain ng Diyos. Hinihikayat po tayo na may akda ang pamumuhunan sa pagtatayo ng mga lugar ng pagsamba, mga pasilidad sa pangangalaga ng kalusugan o mga hospital at mga paaralan, mga konkretong pamumuhunan na pakikinabangan ng mga tao sa espiritual at sa pisikal. Ikalimang puntos, labis na yaman. Nagbibigay ang Diyos ng higit pa na sapat na yaman para sa kanyang gawain. Inaasahan niya na gagamitin natin ang mga yaman na ito na buong puso at walang pag-aalinlangan. Narito po yung 6 na puntos. Epekto at pagunlad. Sa pamagitan ng pakikilahok sa gawain o sa gawain ng ating Panginoon, pinabibilis natin ang pagkalat ng Ebanghelyo. Makakahikayat ng mahigit pang mga kaluluwa at pinabibilis ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Mayroon po ritong panawagan, mga minamahal kong mga kapatid. Binibigyan din ng siping ito na ang ating mga yaman ay hindi lamang para sa ating sariling paggamit, kundi para maging isang kasangkapan sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. Di po tayo ginagawang maging makasarili, no, ng ating panawagan. Ito ay isang panawagan sa bawat isa sa atin
upang suriin natin ang ating kakayahan at ito'y maihambag natin na may kabuluhan sa mas malaking misyon. Tayo po ay mga misyonero ng ating Panginoon. Sapagkat ikaw, ako, at tayong lahat ay tinawagan ng Diyos. Itinukod sa natatanging misyon. God first morning sa ating lahat, pagpalain po tayo ng Diyos na may akda ng araw ng Sabat. Maligayang Sabado sa ating lahat. Aking binabati sa huli ang HAEN Seventh-day Adventist Church sa kanilang pagdiriwang ng kanilang anniversary. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. 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 Okay. Ayan, thank you very much po Kuya Monching sa napagandang mensahe at paalala sa bawat isa sa atin mga kapatid. Ayan, so tayo po dadako na sa ating United Prayer at pangunahan po tayo ng ating dalawang masigasig na manggagawa, si Pastor Cyrus at si Pastor James. Si Pastor Cyrus para po sa adorations and confessions at si Pastor James naman po para sa thanksgiving and supplication. At ang ating prayer focus ay walang iba si si Sir Marvin Adap po. Ayan. So, ipagkaloob na po natin sa kanila ang panahon para po sa ating United Prayer. Amen mga kapatid. Praise the Lord. Sa umaga na ito ay patuloy tayong tinatawagan. Sabi nga, tinatawagan tayo ng Panginoon sa kumilos agad tayo ng maaga. Magmadali, do not delay. Do not delay mga kapatid. Yan ang mensahe sa atin ngayong umaga na ito. Dahil ang panahon ay tunay na malapit na. Saan tayo magiging do not delay? Para ipakalat yung pabalita ng kaligtasan sa mga tao. Para ipakita natin yung ating pagmamahal sa Panginoon. Magmadali tayo, do not delay. Isama na natin yung pag-attend sa church, do not delay. Ano po? Yan ang panawagan sa atin ng Panginoon. At ang kailangan natin ay agarang pagtugon sa Diyos sa kanyang panawagan. Pagiging tapat sa Diyos sa pamamahala ng yaman. Paano natin pamamahalaan yung ating yaman? Kailangan tapat tayo sa Panginoon. Wag selfish, sabi dito. Although kahit paulit-ulit na nating naririnig, dapat talagang ulit-ulitin ang hindi nakakalimutan. Ang ating mga yaman, ang ating meron tayo ay hindi sa atin. Yan ay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Gamitin natin ang tama, ibalik ang para sa Kanya, magpasalamat sa pamagitan ng pag-offering, at yan ay makakatulong sa gawain. Tama si Kuya Monching, ganyan din ako nung una. Pag sinabing stewardship, akala ko pera-pera lang. Mali buti na lang merong ganitong programa na nagpaliwanag sa akin, sa ating lahat. Ito pala ay puso sa puso, hindi pala pera-pera, puso-puso pala ito. Tunay na mayroon ditong pagbabago. Mga kapatid, dito tayo magbabago pag naunawaan natin itong stewardship na ito. Magiging connected ka kay Jesus palagi, siya na yung iyong priority at hindi na yung iyong sarili. Po. At yan ang ating message sa umaga na ito. Nawan lahat ay na-bless. Magmadali. Ang keyword ngayong umaga ay magmadali. Magmadali. At huwag magpapahuli. Ipakita ang pag-ibig natin sa Panginoon. Tingnan natin baka may additional prayer request. Okay. So wala na. Sama natin sa panalangin ang tuhod ni Sister Zenaida sa mga sakit po. Okay. So isang panawagan sa inyo, Sister Zenaida, na simulan nyo na mag-vegetarian. Po. Dahil ako ay, yung mga kasabayan ko sa generation ko, lalo kasama ko sa trabaho, dati nagkasakitan yung mga tuhod. Gout ba tawag doon? Gout. Bakit ako hindi nagkakaroon ng ganun? Diba? Dahil ako ay vegetarian, mga kapatid. Walang gout. Sa vegetarian, walang pananakit ng tuhod. Praise the Lord. Tinuro niya sa akin yung ganitong diet. Po. Teka, nasa na yung aking... Ako rin, ganyan dati, pero tunay na siya bahala sa ating lahat. Yes po, naninirisa. Lahat tayo ay, sinabing stewardship, pera, yan ang alam natin dati. Pero ngayon iba na.
Kaya salamat sa ating devotional sa umaga. Alam niyo po, blessing yung pandemic. Dito naman nagsimula yung mga ganitong live devotional sa pandemic. Dati, sabi ko, bakit ganun? Dapat pag may nagde-devotional dito sa bahay namin, pastor, madalaw na kapatiran, tuwan-tuwa ako. Kasi para bang iba yung feeling pag may devotional sa umaga. Noong nag-pandemic, nauso naman yung mga ganitong live na services. Blessing pa, natututo tayo kahit sa bahay natin, kahit walang pastor na pupunta sa loob ng bahay natin. Kaya tayo na lang talaga yung matigas ang ulo, ayaw natin mag-join. Sineshare na nga tayo ng mga ating mga kapatid, ayaw pa natin mag-join. Matigas ang ulo natin mga kapatid. Tapos pag huli na ang lahat at saka magmamadali, mali naman yung ganun. Dapat habang may oras pa ay magmadali. Na mga kapatid, ang oras 5:33 ng umaga, tayo ay manalangin. Isama natin ang ating mga kapatiran, ang ating mga sarili, na ang Diyos ang unahin natin. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umaga na ito ay patuloy ang aming pasalamat sa inyo na muli nyo kaming ginising sa umaga na ito at binigyan kami ng panibagong buhay, kalakasan at higit sa lahat pag-asa na kami ay mapabilang sa mga sasalubong sa inyo sa inyong nalalapit na pagdating. Salamat po sa pagkakataon na inyo binigay sa amin na isa kami sa mga magsasagawa ng panawagan sa buong sanlikalupaan sa mensahe ng 3 anghel na magpapalaganap ng pabalita sa mga tao na ang inyong pagdating ay malapit na at ang inyong pagmamahal at pagpapatawad ay legit, hindi biro, hindi scam, kundi totoong ginagawa ninyo ang pagpapatawad sa amin. Salamat sa pagpili sa amin at kami ay magiging matapat sa inyo sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat sa programa na ito na muli kaming gumigising sa umaga. Babalik-balik kami natututo nawa aming tumay-apply sa buhay. Salamat sa lesson ngayong umaga na ito na ang panawagan sa amin ay kami ay magmadali. Huwag magsayang ng oras, dakilan Diyos. Tulungan niyo po kami na sa aming mga pagdedesisyon sa buhay, huwag kaming magpapahuli at kami magmadali. Unang-una, dalangin namin na sa aming pagpunta sa church, kami mga nakikinig ngayon, na kami ay maging example sa iba na mas maaga makapunta sa church para makita ang pagbabago sa aming puso na kayo ang aming inuuna. Dakilan Diyos. Sa ibang mga lakad, nakakarating kami ng oras. Ngunit sa pagsamba, mas lalo kaming nalilate sa pa mang mga kadahilanan ay nawa ito ay maalis namin sa aming mga buhay. Dakilan Diyos, may mga panalangin kami ay kahilingan ang bawat isa sa amin. Tama namin patuloy si Sister Adele sa kanyang karamdaman. Ganyan din si Sister Ramon, si Brother Ramon Hernandez na asawa ni Sister Rochelle Hernandez. Ganyan din naman ang comfort sa family ni Tatay Alpindo na sa kanyang pagkawala. Patuloy niya pong ipagkaloob sa kanilang pamilya ang ipakita ang pag-asa, ang inyong pagmamahal. Dalangin din po namin si Tatay Divino Alabanza na siya po ay makapagpa-opera na sa taon na ito. Ipagkaloob po sa kanilang mga pangailangan at nang siya ay patuloy na ang kanyang kagalingan ay maging mabilis at magkaroon ng comfort sa kanyang pangatawan at kalusugan. Dalangin din po namin si Sister Zenaida Manarang na sumasakit po ang kanyang tuhod sa mga sandali na ito. At ipuin niyo po ito na inyong mapagpagaling na kamay. Bigyan niyo po siya ng karunungan, ituro sa kanya ang mga dapat niyang gawin upang hindi na sumakit muli ang kanyang tuhod. Mga dapat kainin, mga dapat iwasan. Dakilan Diyos, ito ay mahalaga para sa aming buhay. Kasama din po namin sa panalangin Sister Vicky Jimenez. Nawa patuloy na kalusugan
kanyang kalusugan ay maging maayos. Hipuin siya patuloy na niyang mapagpagaling na kamay. Gayun din patuloy namin dinadalangin na ang kanyang mga amo ay patuloy na ang Holy Spirit ang humipo at mabigyan sila ng pagkakataon na makauwi kasama ang kanyang kaibigan. O dakilan Diyos, alam namin na walang imposible po sa inyo. At alam namin na ang lahat ay kayo ang may akda. Kaya ang ngayong kalooban nawa ang mangyari at hindi ang sa amin. Ngunit patuloy pa rin namin hinihiling ito at alam namin na ito ay pagkakalob niya pagkat ito ay mas mabuti para sa lahat. Dalangin din po namin patuloy ang mga iba pang mga pre-request ng kapatiran. Ang mga nakikinig ngayon live, gayon din yung mga nasa background. Kasama namin sa panalangin ng aming mga pamilya, aming mga kaibigan, kaanak, ang aming mga kapatiran sa iglesia. Patuloy nyo kaming samahan sa aming paglago, sa aming pagsamba sa araw na ito. Turuan kami na wag malate, no, dakilan Diyos. Kasama namin sa panalangin ang sambahayan ni Sister Shirley Rosacinto. Patuloy nyo lang ang ipagkaloob sa kanila, ang kanilang mga pangailangan, ang kanilang mga kahilingan, o dakilan Diyos. Ay inyo pong dinggin ayon sa inyong kalooban. Ganyan din ang sambahayan ni Sister Belinda Salvania. Patuloy ang sambahayan ni Sister Vicky Jimenez, yung kanyang mga kaanak dito sa Pilipinas. Ganyan din ang sambahayan ni Sister Mildred, sambahayan ni Sister Teresita Dairetres, yung kanyang karamdaman ay patuloy na hipuin niya po ng mapagpagaling na kamay. Ang kanyang mga anak, mga apo, makasama niya sa kanyang pagsamba. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Sister Nympha Rivera kasama ng kanyang mga grupo na nangunguna sa Talavera Adventist Church. Patuloy niyo po silang samahan maging matatag sa pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez kasama ni Sister Hannah, kanilang buong pamilya. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Narisa Francisco, ngayon si Veronica, at ang kanilang iba pang mga apo, mga anak, mga kapatid, si Brother Reynaldo Eusebio. Patuloy niyo pong hipuin na mapagpagaling na kamay. Kaya din naman ang sambahayan ni Ate Revi kasama ng San Leonardo Church, o dakilan Diyos. Samahan po sila sa araw-araw na kanilang pamumuhay. Kayo ang patuloy nilang makilala, lalo na mga bagong binyagan doon. Ang sambahayan ni Ate Lorna kasama ni si Kuya Bobby, kanilang mga anak, maging yung mga nasa malalayo. Patuloy niyo po ingatan sa kanilang pamumuhay araw-araw. Ang sambahayan ni Brother Tanrep Bayad, o dakilan Diyos, samahan din po sila. Sila rin naman ng mga kahilingan na nasa kanilang mga puso. Maaaring ito ay spiritual, financial, kalusugan, o dakilan Diyos, kayo po nakakaalam. Ipagkaloob po sa kanila at iparamdam ang inyong pagmamahal. Dalangin din namin ang sambahayan ni Ma'am Femi kasama ang buong GAES, teachers, pupils, and parents, o dakilan Diyos. Ganyan din ang sambahayan ni Ate Mitch, sambahayan ni Sister Emily, yung kanyang nanay na may sakit, yung kanyang mga anak si John Mark Jovan, si Angela, yung kanyang asawa, si Brother Eliseo. Samahan sila sa kanilang pag-travel ng malayo araw-araw. Ganyan din ang sambahayan ni Nanay Fina kasama si Tatay Rudy, ang kanilang kalusugan, o dakilan Diyos, sa aming panalangin sa inyo. Ganyan din sa huli ang sambahayan ni Sister Elizabeth Erese. Patuloy ang kanyang mga mahal sa buhay ay kanyang makasama sa pagsamba, sa pananampalataya. Ilayo niya po sila sa kanumang makapahamakan. At sa huli, ang aming mga kapatiran na nakikinig ngayon sa background na hindi namin nabanggit, kasama namin sa panalangin. Patuloy na inyo ko kayong samahan sa maghapon na ito. Nawa itong platform na ito ay maging daan para sa aming paglago, ang pagiging pagbabago ng aming puso na mas malapit po sa inyo, pagsunod sa inyo, paghanda hanggang sa nalalapit na inyong pagbabalik. Patawad po sa inyong mga kaminasumpungan, nagkulang at nagkasala. Ito po aming dalangin sa pangalan na Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Battery low. Connected to MELVIN. Amen, mga kapatid. Salamat po sa lahat ng sama sa prayers. Salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa mga patuloy na nag-share. Salamat sa mga tutugon sa aking panawagan na agahan natin pagpunta sa church. Tama yung sabi ng isang pastor doon, pagpapasok sa school, sa trabaho, kayang-kaya ng maganti malit. Ayaw malit. Pagdating sa Sabat, palaging late.
maraming tinamaan dito. Ano po. Ako minsan nalilate pero hindi dahil sa ako ay tanghali nang gumising or nagpalit. Hindi. Marami kasi akong prepare na hindi natapos ng Friday. Kaya minsan nalilate ako. Dumadating ako sakto 8:30 o kaya 10 minutes na lang. Dapat alas 8 nandun na ako eh. O kaya before 8 nandun na ako. So ayan happy Sabbath po sa lahat. Patuloy ang pagpapala ng Panginoon ay ating naranasan. Magpatuloy lamang tayo magtiyaga hanggang sa wakas ay siyang may blessing sa Panginoon pag niyang pagdating. Po. God first morning po sa lahat and happy Sabbath. Bukas po muli. Ay bukas meron kaming kung kasama natin yung South at yung West sa Bungabon Essential. Sana kasama namin kayo dyan. Mga kakasama ko dyan yung mga treasurer na katulad ko, yung iba naman yung mga clerk, si Mrs. kasama niya dyan, mga elder na stewardship leader at mga youth leader po sa Bungabon Essential bukas ng umaga maghapon po yan. God first morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have